Okay, so good morning everyone, and this is our week 5 topic all about advanced spreadsheet skills. But before I start this discussion, I want to give you a quotation. No, uh, in every great leader, there is always a great followers. No, so when it comes to leadership kasi, kahit ano man yan, no? Kahit sa community man natin, sa mismong family natin, no? Sa school, no? Kung hindi ka sumusunod, or I mean, you are not participating, you're not doing your task sa isang team, no? Hindi magiging successful ang buong task na ginagawa ninyo, no? So, kailangan, in order for you to have a great output, kailangan meron tayong great inputs coming from ourselves as a leader and sa mga members natin. Yan yung quotation natin for today. No? So, not just only be a good leader, dapat maging good follower din kayo. So, our objective for today is all about the advanced spreadsheet skills. So, we'll be discussing about the Microsoft Excel. No? So, nung minsan, tinuro ko yung Word sa inyo. Ngayon, Excel naman. At mamaya yung PowerPoint. No? Ano nga ba yung importance? Why do we need to learn this type of softwares, no, or mga applications? Para saan ba sila? So, sa industry kasi, ginagamit talaga itong mga to. No? Yung paggawa ng mga simpleng report, yung mga pinapresent nila, yung mga documents. Ito naman Excel, guys, is used for actually more on computation, no? More on calculation siya ginagamit. What is Microsoft Excel? So, it is the spreadsheet developed by Microsoft, no? So, ang gumawa nito is yung Microsoft company, no? Na ang may-ari is si William Henry Gates III. Okay? Si Bill Gates. Okay? Si Bill Gates. So, ang ginawa itong software na to para sa mga Windows, sa mga Mac, at sa mga Android, pati na rin sa mga iOS. Sa mga phone natin, pwedeng install to ngayon. No? Yung mga iba po, baka kasi wala silang mga laptop or desktop, you can use your phones. Kaso po, expect nyo na medyo inconvenient, no? Medyo mahirap siyang gamitin. Dahil iba pa rin yung kapag sa mga laptop or desktop, no? Dahil malaki yung screen at marami siyang feature na wala yung ating mga version sa mga cellphone. So, I compared actually yung version niya sa laptop, sa tablet, at saka sa cellphone. Talagang mas convenient kapag gumagamit tayo ng software ng mga ganito, ng mga Microsoft applications sa laptop and desktop. And it features calculation, graphing tools, pivot tables, and macro programming language called the Visual Basic for Application. So, meron tayong part siguro na may logic dito, no? And gumagamit siya ng macro. Yun ang ginagamit namin, guys, no? Sa programming din ginagamit kasi yun. Yung parang nagli-link ka ng isang button, no? Sa isang item or isang image, isang table, mga words, ganyan. Ginagamit din siya for computation. So, mamaya, tuturuan ko kayo paano gumawa ng mga simpleng computation, no? Na kung saan kapag nagpalit ka ng number, maapektuhan lahat, no? Yung mga content ng isang spreadsheet. Nagets po ba natin, everyone? Nagets po ba natin? Opo. Okay. And then here, we have the Microsoft Excel version. Di mawawala yung mga yan, no? Again, baka kasama yan sa mga quizzes or exam, no? And based sa aming knowledge, no? Gumagawa ng mga quizzes and exam natin is yung sa kabilang campuses or mga other campus. Maybe I'll be creating my own activity about this. Gusto ko mag face-to-face na talaga kasi para makapag-focus tayo, no, sa mga activity na talagang output-based sila. So, makikita ko sino ang mga nakikinig talaga sa akin. Nag face-to-face na kami ng college ko. I hope gusto ko rin kayo makita sa personal. No, sana mag face-to-face tayo. So, we have here the versions. Yung version po is yung nasa taas, no? Example, Excel 2.0, 3.0, yung Excel 2003, Excel 2019, 2013. Yun ang version nila. Yung logo, yung parang picture. And then, anong year sila nagamit, no? Or I mean, exclusive
Okay? So, dinevelop or ginawa. Example, we have the 2010 version. Ginawa siya, no, or nagamit siya noong 2010 hanggang 2013. And we have the parts ng Microsoft Excel, of course, no? Ituturo ko isa-isa yan. So, dito, meron tayong same as the Microsoft Office. Yung sa bandang taas lang. No? Yung taas lang niya. Yung part wherein we can see the title bar. So, nakalagay naman po yung menu niya dyan, yung title bar. Makikita natin lahat yan later. We have, of course, the ribbon. No? Tinuro ko na yan. Yung mga tabs natin. We have the ribbon, the groups. No? Tinuro ko na rin yan. Yung sa name box, ito, bago to, no? So, ito guys, kapag kasi sa Excel natin, allow me to open an Excel file, no? Or create a new Excel file. So, kapag inopen ko yan, again, may mga templates ulit na libre. Makakatingin tayo dyan ng gusto nating template, no? Yung design. Kita po yung screen ko, yung buo. 5R, A. Yes po. Ayan. So, pwede kayong pumili dyan, no? Gawa kayo ng mga charts, ng calendar, pwede. Gawa kayo ng sarili yung calendar, yung kada month, yung picture nyo nakaganon, no? Iba-iba. So, kayong bahala mag-design. Pwede yun, no? May calendar tayo dito. And, automatic siya. Nag-iiba kada year, kada month, meron siya, no? So, yung mga gustong gumawa ng sarili ng kalendaryo, tapos bigay mo sa crush mo, oy, crush, para alam mong sa'yo lang yung araw ko, ganon. Ikaw yung nagkumpleto ng araw ko, di ba? O, at least, meron kayong gift sa kanya na, ewan ko baka madidiri siya, or ma-appreciate niya. So, new tayo. Click natin yung blank workbook. And, ayan, dito na tayo. Dito na yung ating gagawin yan, no? So, dito, i-zoom ko lang, no? Yung ating, ang tawag dito, guys, is sheet. No? S-H-E-E-T. Hindi yung sheet na alam ng iba dyan. No? S-H-E-E-T. Okay? And then, ito yung name box natin. Sir, para saan po yung name box na yan? Kapag nag-click ako ng cell dito, guys, tignan nyo, no? Ayan. Nag-iiba yung name box. Tignan nyo dito. Sa taas. Kita po, yung K12. Observe nyo to, Observe nyo to. Kita po. Hello? Ayun. So, yun ang name box natin. No? So, for example, ito, click ko to, nag-iiba yan, no? Depende sa kung ano yung row and column niya. Yun ang mismong name ng isang cell. Cell lang tawag dyan sa kiniklik ko dito. Cell siya. No? Example, ito. Cell L10, ayan. Cell G10, cell I8, iba-iba. No? At marami po yan. No? Hanggang sa maubos ang mga natin, yung combination ng letters and mga numbers natin. No? So, i-search nyo hanggang ilan, no? Hanggang ilan yung row and column ng Excel. Meron siyang limit actually. Pwede ko makita dito ngayon. Ayun. So, it's 1,048,576. Yun ang kanyang limit sa row. Column naman, meron tayong combination na XFD. Yun yung pinaka-last niyang column. Don't forget that, no? Ayan. And for example, sir, para saan yung name box na yan? Kaya nga name. Ibig sabihin, you can put a name sa isang box. Ito, example. Change ko yung pangalan niya. Gawin kong last name. No? Last name. Okay, next. Ito, gawin kong first name. Hindi, yung input pala yan, no? So, dito sa name box tayo. So, click ko ulit, gawin kong first name. Nagkakaroon ng pangalan yung mga cell. Instead na yung default na pangalan nila, yung binigay mong pangalan, ang magiging pangalan nila. So, middle name. Ayan. So, enter natin. And after po nun, example yan, may mga names na sila. Para kapag nag-input ka ng mga, ng mga data natin doon, no, alam mo kung ano lalagay mo. So, example, dito. No, what if wala silang label na ganyan? Label? May label na ba kayo, guys? Hindi, joke lang. Last name, first name, middle name. Yan. So, what if, di ba, kapag nag-fill out tayo ng form, walang nakalagay na last name, first name, middle name.
So, paano mo lalagyan ng data yung mga cell? No? Paano mo lalagyan ng data yung mga cell? So, what if ganyan siya? Kaso, wala siyang nakalagay na ganyan. No? Walang data or walang label. Di mo alam kung nalagay mo. Pwede mo i-click yung cell na yon at i-check mo sa name box ano yung dapat na ilalagay. So, last name pala nandito. So, kunyari ako, last name ko, Chongko. Yung first name ko, Joshua. Tapos, yung middle name ko is Reyes. Ayan. So, yan, ganyan. Ganyan siya. So, iba yung name box sa mismong laman ng cell. Yung laman ng cell, yun yung makikita sa formula bar na to. No? Formula bar. More on mga data yung nandito. Para lagyan mo ng data naman yan, yung mga cells na yan, i-click mo lang at pwede ka na mag-type. No? Or again, i-click mo siya, yung cell na yon at i-click mo sa formula bar. Doon ka mag-type. Ang pogi ko. Ayan. Sample lang yan ha. Alam ko di ka maniniwala. So, ayan. Ang pogi ko, kunyari. Ayan. Nag-gets po ba natin, guys? Hello? Opo. Yes, sir. Huwag natin Yes, kalimutan na name box, the formula bar. Lumalabas naman no yung pangalan nila kapag tinuturo mo no? Formula bar, the name box, tapos mga cells, yan tig isa-isa, no? Cells ang tawag diyan. Ito yung column, no? Kapag pa vertical, row naman yan pag horizontal. Okay? Row yan pag horizontal. And again, pwede mong pangalanan ng mga cells natin. Pwedeng range din, no? Ibig sabihin, pwedeng maraming cells, papangalanan mo sila. Pwede yun. Example, ito yung mga deductions. Kapag sa sweldo, kasi may ganyan, deductions. Ay! Hello, hello, hello. Hello? Parang may narinig akong ano. Ayan. So, next, after po nun, ano pa ba? Formula bar, the column. Column headings, yung ano lang, no? Yung pinaka ano lang niya. Ayun, no? Tapos na-mention yung pinaka last column. Tingnan nyo. No? XFD. No? So, which is 6,384 columns. Ang katumbas nung hanggang sa combination na XFD. Okay? So, column headings ang tawag doon. Yung header lang ng column. Row headings yung mga numbers naman. Okay, tama tayo. Meron tayong 1,048,576 rows. And ang pangalan ng mga row ay number. No? The cell, di ba natawag ko na rin siya. So, may cell address din. Yun yung kanina, yung sabi ko, A1, G1, G10. Yun yung mga cell address nila. Yung active cell, kung ano yung kiniklik natin. No? Yung kiniklik natin. Okay? Kung saan tayo mag-input ng mga data. At yung pinaka-darken border, cell pointer. No? Yung active cell natin, yun yung cell pointer din natin. Okay? So, yun yung ating mga settings sa Excel. And then, meron tayong navigation button. So, dito po, meron tayong tinatawag na sheet. We can add more sheet here. Ang pangit pakinggan, no, guys? Huwag nyo alam ano, na, like, huwag kayong ma-awkward. So, sheet. Sheet ang tawag dyan, no? So, how to add a new sheet? A new sheet. So, click nyo lang yung plus dito. May sheet 2 na tayo. May sheet 3, sheet 4, sheet 5. Ayan. Alam nyo na ba kung paano mag-add ng mga sheet? Hello? Hello, guys? Alam nyo na? Paano mag-add ng mga sheet? Yes po, sir. Ayan. No? Ang kapal ko, no? Ang pogi ko. Okay, next. Sir, paano po gusto kong lagyan ng pangalan yung sheet? Example, sir, yung sheet 1, sir. Gusto ko yun yung parang ano siya. Diyan ako kukuha ng mga data. So, ibig sabihin, pwedeng source ang pangalan niya. Click mo lang, double click. Tapos, change mo yung pangalan niya. Sir, gusto ko may design. No, gusto ko kulay red. Right click mo lang siya at gawin mo siyang kulay red. Ayun, napili ka lang sa tab color. Magre-red na yan. Ayun. Sir, gusto ko mawala yan sa paningin ko. Tapos pwede ko siyang ibalik sa dati. Ay, iba yan. Sir, pero ganun, no? Gusto ko siyang ibalik sa dati, sir. Gusto kong, example, tago ko muna siya para walang makaalam na may sheet na ganun. Ayan mo lang, right click mo lang, tapos hide mo siya. Hala, nawala, sir. Paano ibabalik? Right click mo lang, dito, no? Tapos unhide.
at lalabas yung mga nakatagong lihim niya. Ay, mga nakatagong cell. Ay, sheet pala. So, and then, okay. Yun. No? Sir, paano magtago ng mga rows? Example, sir, ang dami kong mga rows dito. So, yan, no? Example, dito nakalagay ang pogi ko, di ba? Gusto ko hindi makita ng mga estudyante ko to. Kasi baka sabihin nila makapal yung mukha ko. No? Pwedeng right-click mo yung row natin, no? Yung row natin dito or yung column. So, column, ibig sabihin, no, lahat ng nandito matatago. No? Matatago sila. So, hide ko lang, i-click ko lang and then hide. Nakatago na siya. Pero makikita mo kasi, no, DF. O kung hindi ka magaling sa alphabet, di mo naman papansin yan. No? Pero kung alam mo yung alphabet, alam mo na may nawawalang letter, no? May nawawala sa alphabet. So, highlight mong ganun, right-click mo siya, at unhide. Unhide mo lang siya. Baka medyo mabilis, bagalan ko ng konti. No? So, yan. A question po muna before we proceed. Sige. Opo. Pwede kayong sumunod, no? Para example, para mas na-apply, na-appreciate nyo yung discussion natin. No? Lalo kung meron na kayong mga device dyan. Next naman natin is, ano ba? Yung merge and center. Sige. Ito, maganda yung content nito. No? So, for example, gumagawa ako ng listahan ninyo. No? Listahan ng mga students ko. So, di ba, for example, dito, isang page kunyari ito. Yan, isang page, piliin ko, no, select ko hanggang sa 78, no, na row. Lagyan ko ng cell. Gusto ko may label sa taas, puro label, no. So, highlight ko lang yung mga cell na gusto ko na pagsama-samahin para malagyan ko siya ng label. Label. Tapos, i-click mo yung merge and center. Sa merge and center kasi natin, gagawin niya, pagsasamahin niya yung mga cell, gagawin niyang isa. Tapos, masicenter yung content niya. So, merge and center, at naka-center yung content. Sir, gusto ko naka mismong gitna siya, pati sa horizontal or vertical. I-click mo lang dito, oh, naka-center siya. Ayun, oh. No? So, may option kayo, left and right. Again, fill you over here, over there. Ayun, joke lang. And then, pwede mong i-adjust yung mga length nila. Ayan. No? Yung mga cell. Pati yung mga row and column natin. Pwede mong i-change yung mga font size natin. Ayan. No? Pwede mong ibahin yung font style. Choice mo, no? Ayan, ibahin natin. Palakihin ko ulit yung font size. Ayan. Sir, gusto ko colorful. Colorful yung ano ko, sir, yung gawa ko. So, pwede mong lagyan ng kulay yan. Example, dito sa first cell, gusto ko kulay red. Dito naman, sir, gusto ko kulay yellow. Dito, kulay green. Click mo lang yung cell, tapos click mo to. Yung parang may timba, no? Tapos, click mo lang. Ayan. Yan, I hope you are learning something, no? Sa discussion natin. O, konti-konti lang tayo, para di tayo ma-depress, ne? Okay, next is yung ito kasi mga ituturo ko sa face-to-face natin, no? Kaya, I mean, papa-activity ko. Sana mag face-to-face talaga tayo. So, makinig kayong mabuti. Okay? Kasi hindi ko to i-discuss sa face-to-face dahil sa face-to-face, more on activity tayo. No? Kaya, dapat makinig kayo ngayon. May recording naman to, guys. Diba sabi ko, I am recording this for our review, sa mga gusto mag-review. So, dito meron tayong tinatawag na reference, no? Cell reference. So, kunyari, ayaw mo na ng nagka-copy-paste. So, example na lang dito, no? Yung information ko, Joshua Yongko, Santo Domingo, address ko yan, ha? Santo Domingo, Lubao, Canada, New York. Favorite kong pagkain, daga. Ay, ano ka pala? Favorite animal. Spirit animal, ganyan. So, yan yung mga data ko kunyari sa cell na to. Tapos, gusto ko, may laman yung, may laman yung next sheet ko, yung sheet 2. Ito na yung parang ipiprint ko. Print, ganyan. At ang gusto ko, nag-iiba yung laman ng, yung laman ng, kapag iniba ko yun dito, mag-iiba din yung laman niya.
Nagets po ba natin? Example, pag pinalitan ko yung last name ko, dapat mapapalitan din yung nandito. Hindi yung Control C, copy, Control V, paste. Hindi siya ganyan. So, kapag kasi inedit ko to guys, yung last name ko dito, ginawa kong Goreng. O, hindi mapapalitan yun dito. Ay, hindi siya may edit. Chonko pa rin siya. Kasi kinopya ko lang. So, ang gusto kong mangyari, kapag ini-edit ko yung laman ng cell na to, yung source, dapat nag-iiba din yung laman ng mga cell na yan. Ay, yung mga sheet na yan, no? Yung mga sheet. So, dito, kunyari, ito yung resibo. So, meron din akong same na mga cells, no? Nakakasunod po ba? Ayan. So, medyo binabagalan ko na ng konti. Nakakasunod po ba tayo? Yes po. Yes po. Okay. Ayan, no? So, for example, gusto ko, kapag nag-iiba yung feelings niya sa akin, hindi, joke lang. Pag nag-iiba yung mga, yung mga content ng cell sa source, nag-iiba yung laman din ng mga to. Kasi, di ba, parang same lang naman yung content nila. So, kapag nagka-copy-paste ka, copy-paste lahat yan. Di ba? Like, what if nag-iba na siya? Ay, nag-iba na siya. Nag-iba yung laman niya. No? So, mag-iiba din yung laman ng mga next sheets natin. So, para gawin natin yon, di ba, meron tayong source. Ito yung source natin. So, dito sa print natin, equal sign ka lang. No? Sa first cell. Tapos, i-click mo yung sheet. Again, equal sign palagi. No? Equal sign yung ginagamit natin for formulas. I-click mo yung sheet kung saan ka kukuha ng data. And i-click mo yung, yung first name ko, kunyari. And enter. I-click mo yung enter. Ang dapat lalabas dyan, guys, is yung pangalan. Tingnan nyo sa formula bar, no? Yung pangalan nung ating sheet at saka yung cell kung saan tayo kumukuha. At observe ninyo, parehas na naka-highlight yung dalawang sheet natin dito. It means, sila yung active na mga sheets na nagko-connect niyan. So, enter ko niyan. O, Joshua. Siyempre, Joshua yung laman niya. And i-click nyo to, guys. I-click nyo tong first cell natin na may formula na. Tignan nyo yung dito. Tignan niyo yung parang dark na square sa corner niya. No? Sa corner, right lowest right corner. Yung merong square na dark, ito. Dapat yung arrow ninyo, yung panturo, nagiging siyang kulay black. Ayun. Nakita po natin. So, white siya, di ba? Naging black. Pag naging black yan, nakakasunod, Yes po. na scroll nyo pababa hanggang sa last cell natin. Nakukuha tayo ng mga data dun sa source na sheet. So, click ko lang. 'Di ba? Same lang yung laman nila ngayon. No? Pero kung titignan niyo guys, ituro niyo yung mga ibang cell, nag-iiba yung formula nila. Ito sa source C9, source C10, source C11, source C12. Ayan. Next, yung sa receipt naman natin, same steps, equal sign, i-click mo yung source at i-click mo yung kung saan ka kukuha ng formula, na data, no? And enter sa keyboard. And then ituro mo yung square na green at highlight mo lang. Yan. So try natin ibahin yung laman, no, ng source. Sige, mag-sample tayo sa inyo, no? So sino ba si Mandap? Andre. So, kunyari, taga LA, NYC. Tapos, Washington. Ang dami, no? Ang dami ng address niya, no? Washington, kunyari, si Andre. Tapos, ano ba? Favorite niyang gulay is, ampalaya, no? Or dessert, ampalaya shake. Ayan. Tapos yung favorite niyang hayop is armadillo, no? Armadillo. And then i-check natin, mag-iiba kaya yung laman ng print tsaka ng receipt? Ayun. Makita po natin,
Nakita po natin, guys. Ito yung print na sheet at ito yung receipt na sheet. Ayun na. Okay? Okay po? Yes, Okay po. Opo, sir. Okay po. Opo, So, sir. next is, ano naman ang gagawin natin? Sir, gusto ko pa may numbering attendance sheet po kasi to. Gagawa ko ng attendance sheet sa section namin. So, again, no, gawa ka lang. Kunyari, type ko dito attendance. Attendance STEM 5RA. Ano ba ngayon? 9/21/2022. Ayan. Tapos, burahin natin lahat yan. No? So, alisin ko rin yung kulay. No fill na lang. And then dito, mag-type ka lang ng 1 and 2. Magkasunod na number. At, i-highlight mo sila. No? At i-click mo ulit yung parang, eto, kapag naging black ang pointer ko or yung plus sign na to, no, na ginagamit ko ngayon, pag nag-black yan, scroll mo pababa. Kahit ilan yan, no? Hanggang sa pinakadulo, pwede yan. Magbibilang siya ng number. Ayan, no? Ayan. Yan ang numbering. No? May sarili siyang, kaya niyang i-sense, no? Kung gusto mong gumawa ng isang attendance sheet, gagawa siya ng numbers para sa'yo. Sunod-sunod. Nagets mo ba natin? May question ba? Yes po. Yes po. Ay, may question kayo? Wala po. Ang gulo ng tanong ko na. Oh, yan. Wala. Ayan. So, next. Okay, chill muna tayo. Konti-konti. Magkape muna ako. Parang nasobran sa kape tong palpitate ata ako. Okay, so next po tayo. Ito, kapag sa mga naman, ito yung logic. Medyo logical na to, no? Ibig sabihin, meron tayong sinusundang parang formula or syntax. So, sa cell formatting natin, 'di ba, sa math, siguro naman alam niyo yung math natin, no? Yung mathematical equations, ayan, yung mga less than, greater than. So, try natin dito. Mga grade kunyari ninyo, no? Kunyari lang to, So, example, lagay ako ng pangalan dito, Estabilo. Alam ko may Estabilo dito Estabilo. Si Mandap. Sino ba? Si Garcia. Tapos wala palang Garcia, no? Si Ishida. Yung mga naalala ko lang yung pangalan. Si Mariano. May Mariano ba dito? Geroy. Kunyari na lang, no? Chonggo. Chongko. Ayan. So, kunyari yan, no? Tapos, may mga grades sila. Dapat, yung grade nila, kapag yung grade is 74 pababa, naka-red yung cell. Kulay red yung cell niya. Kapag naman ang grade nila is 75 pataas, no? Ang cell color is green. So, parang lang, yung true or false, ganun, no? So, highlight natin yung mga cell kung saan nilalagay ang grade. Click nyo yung conditional formatting at highlight cell rules. So, ano yung gusto nating maging, maging rule, no? Ang gusto ko, napupyok na ako. Ang gusto ko, yung less than na lang. Ayan. So, ang less than muna, no? So, kapag ang grade niya daw ay less than 75. So, it means 74 pababa. Diba? Less than kasi. Pero pag sinabi mo, aray. Pag sinabi mo na 74, less than 74, 73 pababa yun. Okay? Huwag kayong palito sa mga ganun na operators ang tawag doon. Anong kulay ng cell ng gusto mo? No? So, gusto mo maging kulay red yung fill niya. No, yung kulay ng cell. Meron tayo dyan, red yung text, red yung fill. So, red fill na lang. And okay. Kasi wala siyang laman. So, it means 0 siya. Kaya naka-red siya. Highlight ko ulit. Kapag naman ang cell natin ay greater than. Ayan. So, ibig sabihin, mas mataas kay. No? So, 74 pataas naman to. No? So, it means 75 pataas. No?
75 pataas. Sabi kasi pataas, no? Ang gagawin natin kulay green. Green yung fill niya at may dark green siyang text. Okay. O bakit red kasi siya? Sige, recitation nga tayo. Bakit red siya ngayon? Sige. Si hindi ko memorize yung pangalan nyo. Baka kasi makita sa record, no, yung pangalan nyo. Si ano na lang, si McLean. Ayun. Bakit red kasi ngayon to? No. Kasi po sir, ano siya, less than. Less than. Ano? Sige, tama ka. Less than. Less than ano po sir, 75. Yan, tama. Akala ko 74 eh. No? Pag kasi 74 sinabi mo, 73 pababa. No? So, yan. Opo, At wala sir. pa siyang laman. Thank you, McLean. Ayun. So, tama siya. No? Kasi wala pa siyang laman. So, 0. Kaya nga naka-red siya. So, what if yung grade ni Estabilo, kunyari, no? Sobrang bright student. Ito, 99. Ano mangyayari sa cell na to? Palagay nyo. Sige, magtawag ako. Si Ishida. Hello. Hello po. Magiging ano po siya, green. Okay, tignan nga natin. Tapos mali pala ako na eh. Yes, tama. Okay. So, what if ang grade na ilalagay ko is 74? Magiging red pa din siya. Na, yung text ba't hindi nag-iba? Kasi, ang nilagay ko lang dito guys is red yung fill, hindi red yung text. No? So, may setting naman dito guys. Anong gusto nyong itsura ng text? So, example, 75, green siya. Galing, no? Po 71, 60 kunyari si Mariano kung nandyan siya or kung may estudyante man ako ditong ganyan. 100. Tapos, si Chongko kunyari, yan, ano yan, balasubas yan eh, 10. Ayan. O, nag-gets mo ba natin? Okay. Astig ba? Astig ba, guys? Opo, sir. Yes po. Ayan. Okay. Next, meron tayong mga built-in na mga design dito, no? So, meron tayong cell styles. Ayun. So, meron tayong mga built-in na design dyan, no, mga cell styles. At meron siyang built-in na design din dito, no? So, highlight mo lang yung gusto mong lagyan ng design. Kunyari, ito. Tapos, i-click mo lang yung format as table. Meron tayo dito ang mga design agad, no? Ayun. Ayan. So, automatic yan, no? Pag laman, nagkakaroon siya ng mga design. Ayan, no? So, highlight mo lang yung yung mismong mga cells na gusto mong lagyan ng design, no? Pero, ko-control Z ko yan para hindi siya pangit tignan. Pinakita ko lang yung use niya, no? Control F means you are finding data, no? Naghahanap kayo ng mga content. Okay? Yun mga importanteng feature ang papakita ko sa inyo kasi yun yung mga dapat nating malaman, no, na pwede nyo gamitin sa trabaho. So, ayun, pwede nyo lagyan ng border yung mga cells, di ba? Ayan, example to, highlight ko yan. Ito, may border tayo dito. Saan mo gustong lagyan? Sa gilid ba? Or yung buong borders? Or makapal ba? Ayan. No, yung hinighlight mo mismo. Yun ang buong malalagyan sa gilid. Kapag naman all borders, magkakaroon ng guhit-guhit sa mga lines ng ating cells and columns. And we have the page layout. Ito, more on layouting lang, margin, the orientation, the size, ayan, no? Yung papel, yung mga papel na ginagamit natin. Orientation, landscape ba, portrait, margin, of course, margin, alam na natin yan, no? Yung spaces sa gilid kapag na-print. Meron tayong different view dito. We have the normal, the page layout, ayan, pagpapil na siya, no? At meron tayo dito, yung kapag page break preview. So, pwede mo kasing ibahin yung laman ng bawat page. Ayan, pwede mong highlight yung mga cells pag nag-print ka. No? Yung gusto mong kasama sa page 1, sa page 2, ayan. So, sa normal lang tayo. And, ano pa ba? Yung formula naman, ito. Actually, maraming formula dito, no? So, kayo nang bahala kung paano nyo sila gagamitin. Ayaw nga pala, ito.
Sir, gusto ko i-alphabetical yung mga tinype mo. So, highlight mo lang yung mga cells, no? Or kung isang column yan, yung buong column, i-select mo siya. So, highlight ko lang. And then, meron tayong sort dito. Automatic na sort, merong letter A to Z at Z to A. So, meron tayong option din kung anong klaseng sort natin, no? So, A to Z kunyari. Continue with the current selection. Sort. Ayun. So, nag-alphabetical sila. Kaya nga, di ba, ang sabi ko, kapag po sa mga quizzes ninyo, sa face-to-face niyan, dapat last name ang una. Kasi naka-last name ang setup natin sa mga grade sheet. Okay? Last name po ang una. Sir, what if gusto kong paghiwalayin yung crush ko? Hindi, joke lang. Yung pangalan ko, last name, tsaka first name. Eh, ang nakalagay sa system is yung first name and last name ko. So, type ko kunyari, no, Estabilo Joy. Kunyari lang to, Garcia Sad. Geroy Happy. Ishida. Ito, alam ko yung pangalan niya eh. Ay, Sachi Ishida. Tama ba? Sachi Ishida. Tama? Sachi. Ayun. Tama po, sir. Ito, alam ko tama yung pangalan. Mandap Andre. Tapos, Mariano, Jose, Joshua. Yan. Copy ko lang, no? Control C. Sa ibang ano ko sila. Sa ibang column. Sir, ang gusto ko, sir, magkahiwala yung first name and last name ko. Highlight mo lang yung column kung saan yung first name, last name na magkasama. Ayun, magkasama. Tapos, ang gawin nyo, i-click ninyo yung text to column dito. Under ng data, no? Data na tab. Tapos, data tools. Text to column. So, highlight mo again and then text to column. Delimited, no? By, of course, yung mga space. Ayun, delimited by space. Ibig sabihin kung ano ang naghihiwalay sa kanila. And then next, saan mo ilalagay? Gusto ko dito sa column na K and L. Kasi dalawang ano yun. Magiging dalawang column sila. And finish. Ayun. Nakita po ba natin yung magic? Yung magic. No? Nakita po ba natin yung magic? Ayan. Hello? Yes Hello? po. Ayan. Opo. Sir, what if gusto ko naman silang pagsamahin? Ito na yung formula natin para dito. No? So, we have equal sign palagi kapag sa mga formula. Ay, birthday pala naman ako. Markado ko. Yung formula, equal sign. Tapos, gamitin nyo ang word na concatenate or concat. Yan, no? Try natin yung concat kasi alam ko concat yung ginamit ko dito eh. No? Equal sign. Ay, click mo lang yung cell. Tapos, comma. Kapag naglalagay tayo ng spaces, guys, gumagamit tayo ng ating double quote, no? And i-click mo yung next na cell. Ay, gusto ko pala first name niya una. So, gawin ko, imbis na K1, L1 ang una. No? L1 ang una. Tapos, dito, K1. Pwedeng i-type mo or pwedeng i-click mo yung cell. And, close parenthesis. Yun. And then, i-click ko lang yung cell na may formula na at, again, yung parang box na nasa ilalim niya. Ayun. Nagets ba natin, guys? Hello? Yes po. Yes po, Yes sir. po, sir. Yes po. Okay, next naman tayo. So, ayan, no? I hope you are learning something sa ating topic for today. So, next is, we have the formulas. Ito na. Medyo madugo to, makinig kayo mabuti. So, dito, gumagamit tayo kadalasan ng mga logical statement dito. Ayan, ang mga if, ganyan, no? Yung kanina, yung dito. Yung dito sa ating mga, yan. Parang if statement yung mga yan. Kapag daw mababasa ganito, ganyan, mangyayari is magiging siyang, magiging red, magiging green. May formula yung mga yon, no? Or may mga logical na mga formula nilalagay doon. So, mag-example tayo, no, ng formula. Gusto ko makuha ang sum ng mga yan, no? So, meron tayong ginagamit na formula doon. Equal sign. Dito yung sum kunyari, no, sum. Sum niya dito. Dito sa cell na to. So,
So, gawin ko siyang kulay red. Ayan. Ito yung sum niya. No? Ay, pangit kasi kapag nag-black yung text. Gawin kong white yung text niya, yung cell na yun. So, equal sign. And, gamitin natin ang formula na SUM or the sum. Pag nagko-compute tayo na sum. And then, highlight mo yung mga cells. Highlight mo yung mga cells. Close parenthesis. Enter. Yun ang sum niya. Diba sabi ko kanina, what if sir nag-iba yung grade ni Geroy? Naging siyang 80. Mag-iiba ba yung sum natin? Yes or no? Nag-iiba? Yes or no? Yes po. Tama. Mag-iiba siya. No? So, nag-automatic compute siya. Okay? So, for example, gawin ko 100 to. Nag-iiba yung sum natin. At nag-iiba rin yung color, di ba? So, ganyan siya. So, 80, ganyan. Meron siyang 90. Ayan, so 80. Pasado na lahat. 629 ang sum. Okay, next naman. Kunyari, manual naman tayo, no? Same tayo ng gagamitin, sum pa din. Kaso, gusto ko isa-isa i-click, no, yung mga cell. So, gusto ko i-click yung first, yung grade ni Estabilo. I-click mo lang yung cell. Plus, click mo yung second cell. Plus, third. Plus, fourth. Plus, fifth. Plus 6 plus 7 cell. Enter. Same sila ng output, iba lang ang formula. 'Di ba? Ito yung formula ng sum, ito. No? At ito yung isa-isa ko silang pinlas. So anong mas easy ba diyan palagay nyo? Anong mas easy? Anong mas easy po? Yung dito, yung dito. Yung sa red or yung white? No na po. Sa red po. Yung dito po, Na, sir. so ang ano lang po dito guys, dapat aralin niyo yung mga different formulas, no? Yung mga formula na meron tayo sa Excel. Marami mga 'yan, no? So sum lang ang ginamit ko kasi mas ano siya. Syempre easy siyang intindihin. So what if average naman? Kung chine-check nyo kung running 4 with honors kayo, ayan, no? Yung mga grade ninyo, alam ninyo. Gagawin niyo noon is kunin yung labelan nyo dito ng average, equal sign, average. No, yun, average. Highlight nyo yung mga cell. Enter. O, nakita ba? Nakita po natin? Aray ko, Yes yung po. ulo ko. Yes, yes. Sakit ng ulo ko, wait lang. Okay? Questions? Wala po? Wala po. Yan. Sir, gusto ko sir 2 digits lang po yan. Yung ano natin, yung nasa decimal places po natin. So, pwede nyong i-click yung cell at ito, meron tayong increase decimal tsaka decrease decimal. So, decrease ko siya. 1 digit lang. Ayun. Ayan. Ayun. And then again, sabi ko nga po, dito kasi sa ating formulas, maraming mga formula dyan. No? Ito yung mangyayari sa atin is mag-self-study tayo dito dahil marami dyan. Statistical, engineering. Pwede nyo gamitin sa strand ninyo. No? Sa STEM. Kasi marami dyan. Engineering, meron dito. Meron tayong mga other formula for stats. Meron din information, compatibility. Madami. No? Look up. Ayan, yung math. Ayan, trigo. O, ayan, meron din tayo dito. Guys, no? You can use that. Mga text, logical. Ito yung mga if, else, false, true, ek. Financial, meron din tayo. Yung auto-sum. Ayan. No? I-highlight ko sila. Tapos, i-click ko yung auto-sum. Diba? Pinrovide niya agad. O, try ko ulit ha. Baka sabihin nyo, nagjo-joke ako. Control V. Tapos, click ko yung auto-sum. 629. Nagets ba? Nakakita po yung magic natin. Hello? Yes po. Opo. Yes, sir. Ang gusto ko is, save ko na yung file na to kunyari. I-save ko na siya. No? So, click mo yung file. Save mo muna. Yung save as, guys, sinisave mo yung file sa ibang file name. No? So, save muna dahil di ko pa siya sinave
wala pa akong file na ganito. So, save. Always Control S, no? Nalipat sa save as dahil wala pa akong file na ganito. So, save as ko muna siya sa this PC ko. At huwag kalimutan, ang file extension ng Excel ay XLSX. Ayun, no? XLSX. Mayroon siyang sarili niya. Sa dulo ng file name, may agad siyang ganun, no? Excel workbook kasi siya. So, try kong i-save sa aking folder. Ayan. So, Excel. Excel activity. Save. Ayun. So, yun ang pangalan niya, no? Excel activity. Always, guys, Control S or click nyo yung save button dito kung may ginagawa kayong changes. Example, nag-type ako dito ng mga words, no? Or nagdagdag ako ng mga data. Nagbura ako. Control S mo palagi sa keyboard or i-click mo yung save button dito. So, I think ayun na yung mga core features na meron ng Excel natin. So, allow me to stop the